Since nagkaparto na nga yung Bar Boys, baka naman panahon na para sundan ang iconic na The Reunion. Naman kayo mga kwenta eh. Si Wax, Pogs, Pat at si Loy. Sa taga-part ng otisyosong extra, lelat na agent, walang kwentang graphic artist. Sir lang ako, bigla kayo nagsimula ng rambot. Astig naman tayo nung high school ah. Ang buhay kasi mga anak ay isang malaking connect the dots. Tayo eh. Walang magbabago ah. Tungkol ito sa isang magkakaibigan since high school na feeling nila na wala na nga ng direksyon yung mga buhay nila. Kalipas ang ilang taon matapos nga silang makagraduate, magkakaroon nga ng reunion yung batch nila and kahit ayaw nga nilang umattend pa nga rin sila dito. Sa pagdating nga nila doon sa reunion, masasali nga sila sa maraming gulo kung saan dito nga sila magdi-decide na gumawa nga ng paraan para gumanda ulit yung mga buhay nila. Dito nga sila sasabak sa isang mahaba at malayong adventure kung saan hahanapin nga nila yung mga taong nasaktan at naiwan nga nila dati na magpapaalala nga sa kanila ng mga nakaraan nila na dapat na nga nilang maitama. Title ng movie, The Reunion. Bilang fan ng Eraserhead, sobrang nagustuhan ko to nung bata ako and recently pinanood ko nga siya ulit and maganda pa rin naman. I mean, the story isn't flawless. May mga poor writings here and there, medyo cliche and maraming coincidences, pero was it a fun film to watch? Yeah, I would think so. Siguro what makes this film memorable and what makes it work talaga is yung casting nga nung magkakaibigan dito. Kasi bukod sa magagaling naman talaga sila mga actors and na-play nga nila yung mga characters nila na maayos, sobrang natural kasi and galing ng performance nila na there's some sense of realism sa acting nila na sobrang hirap gawin nun. Sobrang believable na magkakaibigan nga sila and kudos din naman syempre sa mga writers nito for writing the characters' Bible and Lord that way nga. Nakakatuwa din yung mga batuhan nila ng mga linya dito habang pinapanood mo na parang ka lang talaga nakikinig ng mga kaibigan mong nag-aaway or nag-uusap eh. Pinakatuwang-tuwa ako dito kay Kian Cipriano kasi parang halos lahat ng scenes niya maganda kasi sa kanya talaga yung funny side ng kwento eh. Favorite scene ko dito doon nga sa tatay ng ex niya na akala nga niya nakalimutan na siya. Tapos, naghabulan nga sila doon sa buong barangay na tapos nagdagba pa nga yung tugtog na maling akala. What a great scene! Again, like I said, the film isn't perfect and the characters aren't din na at some point nga ng story, mapapasabi ka na lang na ang sama naman nito, ganito ganyan. Tapos, ang stupid naman ng mga nangyayari dito sa scene na to. Paggiting ko din pala yung isa sa mga natawa or tuwang-tuwa ako na scene dito. Yung naka-Avengers costume sila tapos lumusom sila sa airport. Sa reference na yan, dyan mo malalaman kung gaano na to katagal eh. Sa reference na yan, dyan mo malalaman kung gaano na to katagal eh. Natutuwa din ako sa pormahan ni Enrique dito kasi ganito yung mga pormahang pang-pogi noong 2012 eh. Ano to eh, parang early high school ako and yung mga pogi-pogi sa mga high school, di yun yung pormahan eh. Siguro sa mga characters lang, nakulangan ako kung paano nga nila na-resolve yung mga problema and mga issues nila na masyado lang maraming coincidences and questionable things na hindi nga magpapasatisfy sa ending na parang halatang minadali lang. I mean, okay naman yung kay Enchong and kay Jessie na mag-best friend nga sila ganon, pero wala lang, medyo weird lang na sobrang late niya lang na-realize na may gusto din siya kay Jessie na best friend niya. Yes, nagkagusto siya even before pa nga nila mahanap si Kristen Reyes, pero I don't know. It's kinda weird lang, at least for me. Yung kay Sian Lim naman, medyo okay lang. Sobrang coincidental lang na kung saan nga sila nagkita ni Megan Yang. Tapos, sumama pa sa kanya yung bata and may anak sila. Pero goods lang. Kasi yung end ng story niya shows some realism in the film eh. Sadly, may ibang partner na nga si Megan Yang dito and kahit na anak niya pa nga rin yung bata na yon, hindi pa rin talaga siya ready and mas better talagang wala muna sa kanya yung anak niya. Kay Enrique naman, sa kanya yung pinaka-raw sa tingin ko and medyo kasalanan din talaga niya yung nangyari kay Julia dito eh. Literal na kung hindi niya nagawa yung ginawa nila dati, hindi mangyayari kay Julia yung nangyari sa kanya dito eh. Medyo natatawa nga ako sa nangyari kay Julia dito honestly. Kasi ano ba klaseng hike yung ginawa niya para mawalan siya ng binti? Lastly, kay Kian Cipriano, okay din naman yung sa kanya and honestly siya yung pinaka-favorite kong character dito kahit siya yung pinaka-low-key sa kanila. I think his character is one of the most important part nga of the film and what makes it fun and enjoyable to watch din talaga. Sa ending, okay naman. At least sa dulo, bumalik din naman yung mga kasayahan nila sa buhay. Dalawa sa kanila, nabalikan yung mga ex nila, yung isa pinili yung best friend niya, and yung isa naman, masaya na nga lang sa buhay niya ng mag-isa and improving himself ba, ganon.
Again, as a fan nga ng Eraserheads, I love how the film incorporated yung mga songs nga nila, not just with the soundtrack, but also in the story itself, na may mga references nga sila all throughout this film, especially nga doon sa mga pangalan ng characters. For me, hindi sila naging lazy sa paggamit nga ng mga kanta, and saktong-sakto nga yung mga kanta doon sa mga moments na napipili nila na what makes the scene better din eh. Di ako fan ng mga sequels, pero may mga iilang nag-work naman. Pero siguro kung gagawan nila to ulit ng part 2, sequel man or prequel, sana maging ka-vibes pa nga rin ng original, and kung ganon, papanoorin ko din talaga sa sinehan yan. Feeling ko marami pa silang mahuhugot doon sa kwento, lalong-lalo na nga doon sa reunion premise, kasi taon-taon namang nagre-reunion yung mga tao eh. For me, parang may mga hindi pa talaga sila nare-resolve nga doon sa kwento, na may mga angles pa nga na pwede pa nilang makwento kung magkaka-part 2 pa nga. So ayun, if magkaka-part 2 man, sana magawan nga nila ng paraan para nga mapag-combine pa nga rin nila na maayos yung pagiging campy, yung comedy, and drama nga ng original. And kung sakaling magkaroon, ako, bibili agad ako ng ticket na ito. So yun lang, again, ang title ng movie ay The Reunion, and ang torta rating ko for this ay 7 out of 10.